Samantala, December 2 na at ito na ang pinakahinihintay ng lahat ng mga fans ni Kai Sotto. Pero ang tanong, tuloy kaya ang kanyang paglalaro? バスケットライブへの会員登録はお済みでしょうか。アリーナからはもちろん広島ドラゴンフライズを全試合バスケットライブを通して応援してください。皆様のご登録が広島ドラゴンフライズの支援につながります。ぜひこの機会にバスケットライブへのご登録をお願いします。 Well, so far ay wala namang napabalitang hindi matutuloy ang pagbabalik ni Kai Sotto. Kaya it is expected na tuloy na ang kanyang pagbabalik para sa kanyang debut sa kanyang second season sa Hiroshima Dragonflies. Paniguradong viral na naman ang lahat ng laro ng Hiroshima Dragonflies simula ngayon dahil siguradong naghihintay lang ang mga Pinoy fans na makapaglaro muli si Kai Sotto at yak, sasabog na naman ang kasikatan niya. It's game day ng Hiroshima Dragonflies. And if walang mga changes going in today's game, ay ngayon na ang big day ni Kai Sotto. Ang kanyang first game galing injury. Ito na ang simula sa muling pagsabog ng kasikatan ni Kai Sotto and expects the social media to explode in celebration sa kanyang pagbabalik. And in the process, tuloy pa rin ang kanyang NBA dream. Kahit zero lahat ng stats ni Kai Sotto, it does not matter sa kanyang unang game. Ang importante lang ay ang makita na nating maglalaro muli si Kai Sotto. Pero knowing him, ay siguradong magpapakitang gilas siya kaagad. And for sure, he knows kung gaano karami ng mga Pinoy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanya. And for sure, gigil na rin si Kai Sotto na makapaglaro muli. Kaya siguradong magandang laban ang ating matutunghayan. Pero ang tanong, saan tayo pwedeng manood online? Well, don't worry at kami na ang bahala sa inyo. Paki-check lang po sa comment section at ilalagay namin ang link kapag magsisimula na ang laro. At knowing sa natanggap ng mga maanghang na comments galing sa mga bashers ni Kai Sotto, simula noong NBA Summer League, sa FIBA World Cup hanggang sa Asian Games, ay siguradong meron ngayong gustong patunayan si Kai Sotto. Panahon na ipakita niya na mali ang lahat ng mga banat ng mga bashers. Walang duda sa kakayahan ni Kai Sotto, it just happened na nagkaroon siya ng injury. Kaya na-impede ang kanyang mga movements, kaya nagmukha siyang mabagal. Halos hindi na niya kasi magalaw ang kanyang likod. Kaya lahat ng mga gusto niyang gawin ay nag-iiba talaga. In fact, kung hindi pa siguro dahil sa injury ni Kai Sotto, ay siguro nasa NBA na siya ngayon. Pero ganyan talaga ang buhay. Ang importante ay hindi nag-stop si Kai Sotto at prosigido pa rin siyang mag-develop into a more complete player. Sana ay nag-improve na ang bilis ni Kai Sotto, especially ang kanyang lateral defense. Sana ay nakalakin si Kai Sotto at walang takot na makipagbanggaan sa mga malalakas at maruruming players. Kai Sotto should play with a lot of energy. Dapat talagang hindi bumaba ang kanyang aggressiveness. At ang lahat ng ito, ang ating hinihintay pero not in the first game. Feeling out game pa kasi ang unang game ni Kai Sotto. Ang titingnan lang natin ay ang kanyang mobility, ang kanyang agility, at ang kanyang shooting. Itong tatlo ang gusto nating makikita sa unang game ni Kai Sotto. Sana ay pumukol siya ng maraming 3 points dahil napaka-crucial sa kanyang NBA dream ang kanyang 3-point shooting. Eto na ang muling pagkikita ni The King and the Rookie Chet Holmgren. Ika nga, the second chance. Trivia, last time na nagtapat sila, LeBron James at Chet Holmgren, ay na-injured itong si Chet. Dahilan na hindi siya nakapaglaro ng isang buong season. Tumibay na kaya itong si Chet Holmgren ngayon? First quarter, unang atake ni LBJ sa ilalim. Talbog kaagad itong si Chet, parang bahay kubo na hinagupit ng isang bagyo.
at sa gilid tuloy ang kanyang bagsak. At tinirahan pa ni LeBron James itong si Chet ng 3 points. Napakaganda ng simula ng Los Angeles Lakers. At hindi lang si LeBron James ang nagpamalas, pati si Anthony Davis ay bumida na rin. Talagang nahirapan ang rookie na si Chet Holmgren dahil ang dami niyang tatrabahuin. Kaya tuloy, maagang na foul trouble itong si Holmgren, 2 fouls kaagad sa first quarter pa lang. At nakascore ng 15 points si AD, at si D'Angelo Russell naman ay nagdagdag ng 9 points at meron pang 4 assists. At 5 points naman para kay The King. At si Shai Gilgeous-Alexander ay parang siya lang ang umiscore para sa OKC with 14 points. At nakapagtala lang ng 2 points si Chet Holmgren sa first quarter na nagtapos sa 37-30 lamang ang Lakers. Second quarter, tapal ang inabot ni Jalen Williams kay LeBron James. Great block from The King. At nabaligtad ang laban, OKC Thunder naman ang nagpaulan ng tres at isang 17-4 run. At labanan naman ng slam dunk, LBJ versus Chet, ang veterano at ang bagito. At ang Lakers na ngayon ang naghahabol sa Thunder ng double figure, 72-60 sa halftime. At third quarter na, pasok kaagad ang tira ni Austin Reeves. Pero sumagot naman si Chet. Nakuha na niya ang kanyang tamang pulso para sa laro. At eto pa, isang pull-up jumper ni Chet sa depensa ni AD. At hirap dito makadikit ng Lakers sa Thunder. Sina LBJ at AD pa rin ang bumuhat sa opensa ng Lakers, pero laging may panapat sa kanila ang OKC. SGA, 30 points na dito. Talagang unstoppable siya. At si Chet Holmgren, nagpasok ng 3 points, 10 points na ang rookie sa third quarter pa lang. And end of the third quarter, 108-88, lamang ng 20 ang Thunder at binaon nila ang Lakers. Fourth quarter, naglaro pa rin sina LeBron James at Anthony Davis, pero hirap na silang maibaba ang lamang. Natapos ang laro, 133-110, nanalo ang OKC laban sa Los Angeles Lakers. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.